Sabi ng mga angkan ko, may bibilhin daw sila. Abay, kahit umuulan pa yan. At kahit saan pa sila pupunta, magdadrive ako para sa mga yan. Ano, madam? Kaya pa ba? Parang hindi sanay sa puyatan tong madam nyo. Aba, lumaban ka dyan, madam. Sa pagdadrive mo, nakasalalay ang buhay ng mga angkan mo. Hay nako, nangihina kasi tong madam nyo kapag tuwing umuulan. Ang sarap kasing matulog pag ganito yung panahon. Eto na nga, nabili na nga nila yung gustong bilhin nila dito sa Dipolog. Napansin ko dito sa pinsan ko, parang galing pa nag-sideline. Ganyan yung pagmumuka niya. Dahil galing nga nagphotoshoot para sa birthday niya bukas. Hating gabi kami umalis. Kaya madaling araw na kami nakauwi. Etong pamangkin ko, nakatulog na. Binuhat na lang ng auntie ko papunta sa mansyon. Sobrang tahimik na at tulog na yung mga kapitbahay namin. Pero eto kami, buhay na buhay pa. Titignan ko nga muna tong mga pinamili nila. Hindi talaga ako nagkamali sa inakala na tinapay itong mga nakasupo. Abay, snack daw to para sa mga magmanyanita. Dito sa pinsan ko, mamayang madaling araw. Wala nang tulugan to kasi nagsimula na silang nagkantahan. Inutusan ko yung auntie ko na videohan niya yung mga kumakanta sa baba. Tignan nyo kung saan nakatutok yung kamera. Ang mga binidyuhan siguro nito yung mga alikabok sa mansyon, mga endangered species katulad nitong langgam. Ito talaga yung mangyayari kapag yung auntie mo yung uutusan mong mag-video. Pagkagaling-galing talaga, pwede nang maging videographer to. Ate, yung kamera, pakiayos naman. Malapit nang matapos yung kantahan at sayawan. Buti na lang na pwesto ng maayos ng auntie ko itong kamera. Sa mga hindi nakakaalam, yung manyanita ginagawa lang tuwing may birthday. Nakaugalian na namin dito sa probinsya. Kakantahan at sasayawan ka tuwing madaling araw. Kadalasan ang gumagawa nito, pamilya, kakilala, kaibigan. Lalo na yung mga nakakaalam talaga ng birthday mo. Talagang naka-hard pa sila ng gitarista dito. Kahit hindi marunong sumayaw, sasayawan ka talaga. Siyempre, walang magagawa tong mga to kasi birthday mo. May kanya-kanya pa yung greetings pagkatapos. Pero itong isang to, hindi ata nakahanda kung ano yung sasabihin. Inalas ata tong pinsan ko sa araw ng birthday niya. Lakas ng ulan at hangin. Lalabas pa talaga tong si madam. Kapag ikaw matangay ng hangin, madam, ewan ko na lang sa'yo. Nung nakita kong ang sarap-sarap ng tulog ng pusa ko, abay kahit kakagising lang, matutulog ulit tong madam nyo. Kahit naman kayo tuwing umuulan, ito talaga yung gagawin nyo. Tapos nagising tong madam nyo alas 5 ng hapon. Literal buong araw natulog lang tong madam nyo. Ano nang nangyari sa'yo, madam? Huminto na yung malakas na ulan at hangin, makulimlim pa din. Dahil may pupuntahan tong madam nyo, mapipilitan talaga siya nitong maligo. Gagamitin nga niya itong paborito niyang sabon. Eto ngang YouGlow Babe Beauty White Soap. 5 sabon talaga yung laman nito sa isang sachet. Pero dahil ito yung laging ginagamit na sabon ni madam, isang sabon na lang yung natira. Yung balak na maliligo, maghihilamos na lang. Kasi titipidin daw ni madam yung isang sabon na natira. Minsan na nga lang maliligo, hindi pa matutuloy. Wait lang, meron akong isi-share sa inyo. Eto ngang sunscreen na ginagamit ko. YouGlow Babe Beauty White Sunscreen Bright Glow. Naka SPF 50 PA+++. Lakas maka-moisturize, brightens, and hydrate sa skin nyo. Tignan nyo, ang dami nang naubos ni madam. Paano kasi kahit gabi umuulan, nagsa-sunscreen pa din tong madam nyo. Buti na lang, madami siyang reserva dito. Ipapakita ni madam no kung gaano kaganda tong sunscreen na to kapag in-apply nyo sa inyong skin. Dito muna sa kabilang braso ni madam i-apply yung sunscreen. Eto yung may sunscreen, sa kabilang braso wala. Hello, perfect, ang ganda. Syempre, mag-apply din tayo sa pagmumukha natin. Hindi talaga ganito kadami si madam maglagay ng sunscreen sa pagmumukha niya. Kasi nagtitipid yan. Syempre, para lang maipakita sa inyo na kahit gaano pa kadami ang sunscreen na ilalagay nyo, madali lang siyang ma-blend at ma-adapt sa skin nyo. O, diba, bongga? Yung sunscreen, hindi lang para sa muka, para din yan sa liig. Huwag niyong kakalimutan. Para hindi lang yung muka yung puti, pati na din yung liig. Aba, may glowing effect talaga eh. Iba talaga, kaya paborito ko tong sunscreen na to. Aba, pwedeng itry nyo din. Asa na ba to si madam? Magadami-dami kasing patalastas. Paalis na pala tong madam nyo. Hindi talaga mapigilan kahit masama pa yung panahon. Birthday nga kasi ng pinsan ko ngayon. Kaya handaan ni madam kahit konti lang. Dahil gabi na at wala nang time para magluto. Nag-order na lang ng mga pagkain si madam. Sabi ko nga dito kay ate, nabibilin ko lahat yung nasa menu. Pero yun nga lang, 3,000 lang yung budget ko. Sabi nila, babalikan ko na lang mga 30 minutes kasi lulutuin pa nila. Dito nga pala ako umorder sa CLS Food Plaza, Dipolog City. Ayan na, bumuhos na naman yung napakalakas na ulan. Nakakatamad talaga pag ganito yung panahon. Hindi pa pwedeng umuwi si madam kasi hindi pa siya nakabili ng cake. Andito nga siya sa Morias para bumili ng suka. Hoy madam, cake yung bibilhin mo, hindi yan. Hindi lang cake yung binili ni madam, pinakyaw na din niya pati yung mga cupcakes. Dahil 20 na yung edad ng pinsan ko, 20 cupcakes din yung binili ni madam. Picture daw muna sila kasi minsan lang nilang mahagilap si madam. Paano kasi lagi na lang yung nasa mansyon natutulog. Dumaretsa nga muna si madam dito sa palengke. Kung ano-ano na lang yung mga tinuturo, hindi naman bumibili. Ang pinunta talaga ni madam dito, itong mga ricados. Balak siguro ni madam na magluto pa pagdating. Pero bago umuwi, binalikan muna namin yung mga pagkain na in-order. Eto nga at nakabilao pa. Pagkatapos, pinalipad na ni madam pa uwi yung sasakyan. Inabangan kagad kami ng mga angkan ko pagdating para tulungan kaming hakutin itong mga pagkain. Sakto din kasi wala pang ligo si madam. Okay lang yan na mabasa ng ulan. Pagkadating nga sa mansyon, ang una niyang chinek itong ang kanin. Ano na naman tong teknik na ginawa nila dito? Sabi ng auntie ko, nahilaw daw yung kanin. Kaya yan yung diskarte nilang ginawa. Abay, hindi gagana yan
para sa akin. Abay, hanapan nyo talaga ng paraan yan para maluto. Wala ngang lulutuin na ulam, pero hilaw naman yung kanin. Palpak pa din tong paghahanda na ito. Naghiwa na lang si madam ng pakwan dito. Kasi ito munang watermelon yung ngangat-ngatin. Habang hinanapan pa ng paraan na maluto ang kanin. Kaya eto, maghiwa muna si madam ng manggang hinog. Para tanggal umay ba? Halos makumpleto na ni madam itong paghahanda niya. Pero ewan ko ba, hanggang ngayon hilaw pa din yung kanin. Partida, niluto pa yan sa rice cooker ha. Itong pinsan ko, pinasugba ko na ng isda sa labas ng mansyon. Malapit na tong maluto pero yung kanin hindi pa din luto. Kaya nagdagdag muna si madam ng isa pang putahe. Ito nga, paborito ng papa ko. Hindi naman to kailangan lutuin at napakadali lang gawin. Kasi lahat ng ingredients hilaw mong hahaluin. Basta kumpleto lang ang recados nito. Paniguradong masarap tong kinilaw ni madam. Dagdagan pa ng sipa ng onte. Ito nga ang sili na paniguradong pagpawisan ng mga angkan kong kakain nito. Tapos, lagyan lang yan ng pampasarap. Haluin mo lang ng haluin ng walang katapusan. Abay, pwede na tong imukbang. Naka-display na nga sa lamesa lahat ng mga uulamin. Pati na din itong sinugba, nakakaluto lang. Syempre, hindi sasarap yan kung walang sausawan. Dahil hindi pa din naluto yung kanin, abay tinadtad na ni madam itong lechon manok. Sa wakas, kumpleto na din itong mga hinanda ni madam. Syempre, pagkatapos kinantahan, hinasalan muna ni tatay bago yung kainan. Buti na lang, hindi na hilaw yung kanin. Mapapasarap na naman yung kain namin nito. Abay, kumpletong kumpleto kami. Paano ba yan? Kainan na. Syempre, hindi magpapahuli si madam sa kainan.